Hello po mga manoy, mga manay. Si Dante Maravillas, vlogger, broadcaster from Bicol, Albay. So dito muna tayo sa ating podcast po, Life with Dante M. Pag-usapan natin itong kwento ng binansagang Imbornal girl. Naalala ninyo po? Yung babaeng lumabas sa Imbornal sa Makati, naging trending at hindi pa matapos-tapos yung controversy. Kinainggitan yata. Kasi daw, madali lang pala niya magkapera. Pumasok ka lang sa Imbornal. Bakit kasi hindi na lang tayo maging masaya para doon sa Imbornal girl? Diba? Tapos may mga sabi, yung sa palarong pambansaan niya, yung incentive, 3,000. Pagpasok niya sa Imbornal, 80,000. At bininta mga kababayan ng Imbornal girl. Yung kanyang yung nahulog na cutter blade sa Imbornal. Kaya pala pumasok yun doon para i-retrieve yung cutter blade. Binili po ni Bustoyo ng 10,000. So naka 90,000 mga kababayan yung si Imbornal girl. Ganun talaga po. Kanya-kanyang kapalaran. Di ba? Sinerte yung tao. Huwag naman ninyo. Tantanan na ninyo. Kung ano-anong mga memes, mga kababayan, ang ginawa at pati yung ating DSWD, pinagalitan. Kasi daw, bakit si Imbornal girl ginawa pong honorary social worker? Nabas mga kababayan yung DSWD. Sabi po ni Secretary Gatchalian, honorary lang naman niya kasi nakitaan namin, inassist niya ng aming social worker, licensed social worker, nakitaan namin niya ng qualities, characteristics ng isang social worker, kaya ginawa namin honorary. Kasi kahit siya niya ganon, hindi nakapagtapos, pero maalagaan niya, ganon na niya yung kailangan natin sa social worker, qualification ng isang social worker na maalaga ka sa ibang tao, concern ka sa kapakanan ng ibang tao. Di ba? Galit yung mga buzzers po. Ito siya. Di ba? Sabi dito, DSWD, alam ang pagbibisyo ni Imbornal girl. Handa nang magparehab. Inamin kasi mga kababayan doon sa interview ni Bustoyo na nagbibisyo siya, gumagamit ng pinagbabawal na gamot, pero handa daw na magparehab. Gusto rin magbago ng tao. Di ba? Dapat bigyan natin ng second chance yung tao na makapagbago. Sabi dito sa kwento mga kababayan, viral na Imbornal girl, aminadong may bisyo, pero sinabihang magbago ni Bustoyo. Bumisita si Rosemary Pellegrino kay Bustoyo para ibenta ang cutter blade na nahulog sa Imbornal. Binili ito ni Bustoyo sa alagang 10,000 at binigyan din ng 2 cellphone ang mga kasama ni Rosemary. Inamin ni Rosemary na may bisyo siya pero hindi raw ito araw-araw. Pinayuhan siya ni Bustoyo na magbago upang hindi masayang ang 80,000 pesos na tulong mula sa DSWD. O diba, naka 90,000 po. Bininta yung cutter blade. 10,000 yung bili. Mga kababayan ka ng cutter blade. Anong klaseng cutter blade? O diba? Pumunta kay Bustoyo po. Yan Pinoy Phone Master. Ito lang yung nahulog cutter blade. Binili mga kababayan ni Bustoyo. Unang presyo 5,000. Pero pumirit mga kababayan si Imbornal girl. 10,000 na niya. Kinulpo ni Bustoyo. Sabi dito sa kwento, matapos ang kanyang kontrobersyal at viral na pag-ahon mula sa Imbornal sa Makati, bumisita si Rosemary Pellegrino, mas kilala sa ngayon bilang Imbornal girl, kay kilalang online content creator at collector na si Bustoyo. Layunin ng pagbisita niya ay ang ibenta ang cutter blade na naging dahilan ng kanyang pagbaba sa Imbornal, isang bagay na para sa kanya may historical value. At may dalang biyaya sa kanya, dalang swerte. Naka 80,000 kaya dahil sa binigay ng DSWD 80,000, galit yung iba. Bakit niya binigyan ng ganun?
Kami niya rito, hirap na hirap sa pagtatrabaho, hindi magka-80,000. Si Imbornal Girl, pumasok lang sa Imbornal. Ayon, 80,000 agad, bibinigay ng DSWD. Na-criticize po, tumulong na yung DSWD, pinagalitan pa. Sabi ni DSWD Secretary Gatchalian, talaga niyang marami kaming mga ganyan na tinutulungan. Nagkataon lang po, naging viral yun. Kung hindi naman yung tulungan ng DSWD, ikikriticize naman kung bakit ganon na ang mga Filipino pinababayaan kaya napipilitang pumasok sa Imbornal. Ganon na yung mga kwento mga kababayan. Ginawa niyang tirahan yung Imbornal. Di man pala tumira doon. Nahulog lang yung cutter blade. At gusto niyang kunin. Kaya pumasok sa Imbornal. You see? Sunod-sunod na swerte na po. Pumunta kay Boss Toyo, sabi rito, ayon kay Rosemary, aksidentihan niyang nahulog ang cutter blade na ginagamit niya sa kanyang hanap buhay bilang mangangalakal ng plastik at karton. Kaya napilitan siyang bumaba sa Imbornal upang kunin ito. Binibenta niya ito kay Boss Toyo ng 5,000. Ngunit dahil sa kabutihang loob ni Boss Toyo, bilang suporta sa kanya, sa muling pagbangon, binili niya ito sa halagang 10,000. 5,000 lang sana. Dinagdagan pa ng 5,000. Talagang pag ikaw ay sinerte, sunod-sunod na swerte. Lalo mainggit yun. Lalo nitong mainggit yung mga critics. Wag na kayong mainggit. Sabi nila, botilan niya pumasok din tayo sa Imbornal. Di try ninyo. Nagkataon lang na talagang siyempre ang mga tao masyadong nagkaka-interes doon sa mga kwentong trending. Pinag-usapan sa telebisyon at saka sa social media. Nag-trending siya. Kaya pati yung DSWD sumaklolo agad. Diba? Pero hindi naman po nangahulugan dahil nag-trending yun. Kaya sumaklolo yung DSWD. Sabi ng DSWD, marami na anyang ganyan, yung mga pakalat-kalat na walang hanap buhay nating mga kababayan, talagang nire-rescuean niya namin. At binibigyan ng pagkakataon na hanap buhay at maging normal yung kanilang ang kanilang buhay, because that is the mandate ng DSWD. Di ba? So inamin ni Rosemary na may bisyo siya. Although hindi man na binanggit kung anong bisyo ang tinutukoy, pinaalalahanan siya ni Boss Toyo na magbago. Habang maaga at huwag sayangin ang biyayang natanggap mula sa Department of Social Welfare and Development. Sayang naman yung binigay sa iyo ni Boss Toyo. Sabay kwento ng kanyang sariling karanasan bilang dating nalulong sa bisyo. Di ba? Ito. Mga kababayan, binili ni Boss Toyo. Ito siya, mga kababayan, yung si Rosemary, Imbornal Girl. Sumikat po baka maging artista pa to. Lalong mainggit yan, yung mga inggitiro dito sa mundo. Ganon talagang buhay po. Ito yung mga reactions. Ayuda, 5,000. Vote buying, 5,000. Imbornal Girl, 80,000. Palarong pambansa athlete, 3,000. Nagkaroon na tuloy ng comparison. Mas malaki niya yung pumasok sa Imbornal, 80,000. Dagdagan pa ng 10,000. 90,000 na ngayon. Yan ang daming nagre-react po. Yan Sabi dito, this government is so impossible. Speechless talaga ako sa gawain ng gobyerno natin. Ang sakit tingnan at nakakadurog kahit varsity na lang ako sa school. Noon yung pagod, pawis at gastos bilang isang atleta ay dama ko. Tapos ito lang matatanggap nila. Wow! Just wow! Sumakit yung loob nila dahil sa pagbigay ng DSWD ng 80,000 sa isang pumasok lang sa Imbornal. Kaya sabi ng DSWD, alam naman namin na niya yung ang pagbibisyo ni Rose. Sabi ni
DSWD, Officer in Charge, Deputy Program Manager, Marilyn Moral, our social workers, for pag-abot program, new approach occasional use of illegal substance. And as part of the condition, she will undergo rehabilitation, sabi po niya. Yung ating anyang mga social workers in partnership with our other duty bearers handling the case, management will see to it that there will be positive change in the lives of Rose and her partner, so that they become productive members of the community, ready for reintegration after the necessary interventions. So napakaganda ang ginagawa ng ating DSWD. Huwag na kayong magalit. Ang dapat na reactions ninyo, matuwa. May halong inggit kasi yung iba. Iwaksi ninyo ang inggit sa katawan. Masama po sa ating katawan ang pag-inggit sa kapwa. Nasa Proverbs 14:30. Sabi dito, basahin ko sa inyo. A tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Ano ang ibig sabihin? Na yung pag-envyan niya, pag-inggit, makes the bones rot. Ang ibig sabihin po, ang pagiging inggitero kasi, destructive siya. That, it robs us of joy. Nawawala yung yung saya sa ating puso. Di ba ganon? Pag ang tao mainggitin, lagi siyang galit, laging nakasimangot, kasi hindi siya natutuwa sa magandang nangyayari sa ibang tao. Pag hindi mo yan iwinaksi, hindi mo yan inalis yung inggit sa katawan, sabihin ko po sa inyo, hirap kayo niyan magtagumpay sa inyong mga pangarap kasi naubos na lang yung panahon mo sa pagiging galit. Galit ka sa paligid, sa kapwa mo, kasi nainggit ka. Masama ang loob mo pag umasenso yung ibang tao. Ikong isipin, ano naman yung 80,000 na yun? Di ba? Yung 80,000 na binigay kay Imbornar Girl, tulong yon para siya makabangon. May intervention po yung DSWD sa kanya, sa kanyang pamilya, rehabilitation kasi nagagamit ng substance, illegal substance. Para gumanda yung buhay, yun naman talaga yung misyon ng DSWD. Pati yung DSWD, kinagalit ninyo. Diba? Sabi nga ng isang coach na narinig ko po, pag marunong ka na niya na mag-appreciate sa mga magagandang nangyayari sa buhay ng kapwa mo, yan ang simula ng success. Yan ang simula ng pagbangon mo sa buhay. Kasi naging masaya ka na pag yung kapwa mo nakikita mong umaasenso. Pero pag ang kapwa mo umasenso tapos galit ka, kasi bawal, di ba yung magkasabihan? Bawal anyang umasenso, magagalit ang kapitbahay, bawal yumaman. Kasi magagalit ang kapitbahay kasi that is the usual thing na nangyayari mga kababayan. Kahit sa neighborhood, dyan sa barangay, pag may mga nakapuntang abroad, umuwi, mayaman na, nakakotsi na, masama ng pakiramdam ng mga nakapaligid. Ayaw nang lumapit. Imbis mabiyayaan kayo. Di ba? Kasi tingin nila, very another na niya. Kasi mayaman na. Ganun kaagad, may judgment na. Hinusgahan na nagbago na yung ugali kasi umasenso na sa buhay. Hindi na lang kayo maging masaya din sa pag-asenso sa buhay ng inyong mga kapitbahay. Tulad nito, Imbornar Girl, sunerte po kasi nag-viral. Biglang sinaklulo ng DSWD, binigyan ng 80,000. Di man po yun, isang bigayan. Pa, konti-konti po yung ibibigay. Mag-establish yata ng konting sari-sari store, maliit na sari-sari store. At tuturuan po kung paano mag-negosyo. Isi-seminar muna. Yun ang mga intervention. Para hindi po hindi masayang yung tulong na ibinigay sa kanya. So sabi rito, yung envy niya steals our peace of mind and causes bitterness in our hearts. Naging bitter po yung marami. Dahil sa pagbigay ng DSWD ng 80,000 at ngayon may additional 10,000 na natanggap galing kay Bustoyo, si Imbornar Girl. Di ba? Maging masaya na lang po tayo.
At ma-appreciate natin yung tulong na binigay ng DSWD. Imbis pagalitan pa yung DSWD, pati yung gustong ipabawi honorary title na social worker. Pati ba naman yun, pinag-initan pa ninyo? Yan o, DSWD Chief urged to rethink honorary social worker title. Grabe talagang tao ngayon. Mainggitin po. Buti pa si Rex Gatchalian, sabi niya, naniniwalaan niya ako na darating ang tamang panahon na makikita ng publiko ang better version ni Rosemary pagkatapos ng isinagawang rehabilitasyon. We in the DSWD are confident that with all the appropriate interventions, a better Rose will emerge, a Rose whose dignity and self-worth are restored, ready and able to become a productive member of society. Yan mga kababayan, ang talagang may tunay na pusong social worker, yung DSWD Secretary mismo, si Rex Gatchalian. Kahit mayaman siya, mula sa mayamang pamilya, pero maasikaso po talaga. Pwede itong si Rex Gatchalian tumakbo din na itong pwedeng vice presidente, i-appoint na vice presidente. Di ba? Pag halimbawa ma-impeach, ma-convict si Sara Duterte, itong tama bagay na pumalit sa kanya. Kaya lang dapat from the Congress and from the Senate yata, tumakbo na lang siya na senador or vice president someday sa 2028 kasi may pusong mapagmahal mga kababayan itong si sa mga mahihirap, sa mga walang-wala. Ito pong si Rex Gatchalian. So yun mga kababayan, post your comments dito sa ating topic. Ano yung masasabi ninyo dito sa swerting dumating kay Imbornar Girl at sa ginawang intervention po ng ating gobyerno, ng DSWD at ang pagtulong ni Boss Toyo. Ngayon, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, Life with Dan TM, click subscribe po ninyo at share naman po ninyo yung ating mga istorya rito na sigurado makakapag-inspire sa ating mga kababayan. Bye-bye po. God bless.